Guys, good afternoon. Guys, office mate, good afternoon. Okay mga ka-office mate, guys, meron po ako ituturo sa inyo. Bago po ito, para sa inyo, ipapaalam ko po kung anong ibig sabihin ng mga nakasulat sa gulong ng inyong mga motor. May mga kanya-kanya po yung manufacturing date, thread wear, yan, mga thread wear. Meron din nakasulat yan na klase ng isang gulong. Kung kailan po ito manufacturing, ano po ang size, ano po ang ibig sabihin ng size, diameter, at kung ano po yung mga nakasulat pa sa inyong mga motor, ano po yung mga nakasulat, ano pong speed ang kailangan para sa gulong po ng inyong motor, kung ano po yung mga speed, kung anong max load lamang ng inyong gulong. Yun, sasabihin ko po sa inyo ngayon, ituturo ko po sa inyo, kahit mga simple lang, mga ka-office mate. Pakinggan ninyo ako mga ka-office mate. Guys, mga ka-office mate, panoorin nyo muli at ituturo ako sa inyo. Pero bago tayo tumungo sa ating pakay o sa ating ituturo ko sa inyo sa ating video today, ay dumako muna tayo sa Bible Scripture. Guys, mga office mate, ito nagmumula sa 1 John 4. 1 John 4 hanggang 6. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabi nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng wad na propeta na sa mundong ito. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Ang pinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang pinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyo ito darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo ngay na sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang wad na propeta. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila ay makasanlibutan kaya't mula rin sa sanlibutan ang tinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos, ang sinumang kumilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. At sinumang hindi sa Diyos, sa ganito, nga natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Okay guys, siya nagmumula sa 1 John 4, 1 to 6. Yan, 1 John 4, 1 to 6. Ganun po yan, 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Okay guys, dumako na tayo sa ating intro. Kapag sinabing 80, 90, 17, yan po yung pag 80, yan po yung width. Kapag ka naman 90, yan yung length o itatawag natin na kapal. At yung 17, yan po yung diameter ng rim. Yan, diameter ng rim. Yan. Tapos MC, pang motorsiklo lamang na gulong. At hindi pwede sa kahit ano, nasasakyan basta pang MC lamang na gulong. Tapos po, 44P. Kapag nakakita kayo ng 44P, yan po yung, sasabi natin na yung 44, yan po yung max load. Kapag ka naman P, yan po yung speed limit. Tingin po kayo sa motorcycle tire chart para malaman po ninyo ang ibig sabihin po na nakasulat dito sa 44P. Ang correct me if I'm wrong, kung yung 44
na sinasabi natin, yan po yung max load. Ang 44 sa max load ng motorcycle tire capacity o yung motorcycle tire capacity, yan po yung tinatawag natin na max load. Nakasulat po dyan ay 160 kilograms. Yun lang po yung bigat na kakayanin ng gulong na ito. At yung tinatawag natin, yan po yung speed limit, yung tinatawag natin. Ayon sa nakalagay sa motorcycle tire chart, yung pina po na yan ay 150 km per hour lamang. So itong gulong na to, yun lang po yung kakayanin po niya na 150 km per hour. Pero nakalagay sa motorcycle tire chart ay 150 km per hour. Pero pag S po yan, 180 km per hour. Pero as of no, hindi naman tayo nagpapatakbo ng ganun katutulin. Sobrang tulin na po na yun. Ano po, mga ka-office mate. Tapos po, ang gulong na ito ay ginawa pa nung 7th week. Makakita ka ito manufacturing date, 7th week ng 2019. I-focus po natin. Makikita kayo na, pag may nakita kayo 0719, yan po yung, ginawa po ito ng 7th week ng 2019. 7th week ng 2019. Year 2019. Ano po? Siya po ay gawang Vietnam. Tapos po, ito po ay sa likod lamang ginagamit. At hindi po siya pwedeng gamitin sa harap. Ito po yung rotation yan. Baliktad po ata, pero ganito yan. Yan. Tapos, ganyan po yung rotation yan. Ikot pa ganito po, yan. Kapag po, tinatawag natin na trademark indicator, yung trademark, nagsasabi po natin, ang trabaho po na ito, yung po pag ang motor po ninyo dumaan sa isang naglalawa lamang na baha sa kalsada, ganyan po. Yung tubig dadaan po dito at itatalsik lang po niyan. Yan. Tapos po yung gulong na ito magiging makapit lamang siya. Magiging makapit na siya kapag yung mga tubig ay tinalsik ng gulong na ito sa pamamagitan ng trademark na ito. Yan. Dadaan po yung tubig dito at itatalsik po yan. Tapos tong gulong na ito magiging makapit. Kasi pagka ito ay kalbo na to, yan, kalbo na yan, nawala na yung trademark dito. Gaya po nito, kalbo na po ito mga ka-office mate. Kaya po natin pinilitan. Ito po dati kong gulong, SRC po ito. Tatak po nito SRC. Yan. Itatalsik lang po yung gulong yung tubig dito. Tapos ang gulong na ito mananatiling makapit. Kasi yung tubig dumaan dito. Para manatiling makapit po siya at hindi po siya madulas. Pero pag kalbo po na yan, pag kalbo na po na yan mga ka-office mate, palitan nyo na yung gulong. Ano po? Kapag sinabi naman po niya na tread wear indicator, ito po yan. Kapag po itong trademark na po na ito ay yung nasa ilalim po niyan ay medyo umangat na at tumantay na rito sa trademark na to, kailangan nyo na magpalit ng gulong. Kagaya po nito, mga ka-office mate, tumantay na yung trademark. Itong tread wear indicator na ito, halos umaangat na. So, ibig sabihin po nito mga ka-office mate, palitan na itong gulong na ito. Pudpud na pudpud na po yan. Pakitaan ko po kayo mga ka-office mate ng gulong na pwede pang gamitin. Gaya po nito. Yan. Pwede pang gamitin yan. 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 Yan po yung pinakamaayos na gulong. Kita nyo, buo pa yung mga trademark. Yan, buong buo pa yan at pwede pang gamitin. Ito po yung tread wear indicator na nakita nyo po rito, kahit yung mga maliliit lang. Kapag yan, pumantay na yung nasa ilalim ng trademark na yan at tumantay na dito, nakalbo na halos lahat yan, kailangan na magpalit ng gulong. Ito. Ang tatak po ng gulong ko sa harap ay Corsa. Sa likod naman ay power tire. Yan. Yan po yung bagong bili ko na gulong. Yan po nakakabit sa akin. Buo pa yung mga trademark na po na to. Yan o. Maayos pa po. Pati may trademark pa po sa gitna. Yan. Okay. Ang max load po nito ay 160 din.
Tapos ang PSI po nito ay 33 din. Yan. Yun lang po ang kaya din po na hangin na pwede sa gulong na to. Hindi po pwedeng lumagpas. Ano ko lang po yung 33 PSI. Hindi po pwedeng lumagpas sa 33 PSI kasi magiging matigas po yung gulong na ito at yung kapit ng gulong mawawala. Kaya dapat nasa 33 PSI lang po. Heavy duty po yan. Yan. Yan po yung trigger indicator. Maliit lang. Heavy duty po yan, mga ka-office mate. Yung mga ka-office mate, heavy duty po yan. Okay guys, ano yung matutunan kayo? No? Mga ka-office mate, sa gulong, at i-apply nyo po sa inyong gulong para malaman po ninyo ang ibig ko sabihin, ano po mga ka-office mate. Ayan. I-apply nyo po. Ito po, SP552, yan po yung model ng gulong. Mga model po yan ng gulong. Kasi tatak po niya na ay SRC. Okay guys, sana may natutunan po kayo. At mga ka-office mate, balikan nyo lang po ang video na ito para may matutunan po kayo. Salamat, God bless at ingat. May natutunan kayo sa aking mga tinuro sa inyo regarding sa gulong. Kapag kayo bumili ng gulong, pwede naman po yung mga branded, yung maayos sa branded, yan. Magagandang klase, gaya ng Dunlop, yan. Mas matitibay, mas matatagal ang buhay ng mga gulong na branded kapag bumili ka. Ganyan. At mapagpapakinabangan pa ng matagal. Okay po mga ka-office mate. Subukan po ninyong mag-replace. Kapag nakita nyo ng kalbong-kalbo na yung gulong ninyo, mag-replace na kayo. Ganyan. Pag wala na yung mga threads, mag-replace na kayo. Kasi safety natin ang pinag-uusapan dito. Para iwas semplang, iwas din po yung mga out of control na takbo kasi nga po hindi na kumakapit yung gulong. Gawa nga nung kalbong-kalbo na, hindi pa rin napapalitan. Kailangan palitan na. No? Hindi lang po sa motor, pati na rin sa kotse o sa mga four wheels. Kailangan din pong palitan kapag kalbong-kalbo na. Para sa safety din natin ito. Kaya tayo nagpapalit ng gulong. No? Yun po, pinaliwanag ko lang po sa inyo kung ano po yung mga nakasulat sa gulong. Kung kailan ang manufacturing date niyan. Kung ano po yung mga size niyan. Diameter ng gulong. Size ng rim. Diameter ng rim. At kung anong max load lamang ng hangin. Max load lamang ng isang gulong. Yung bigat lamang ng gulong, kung anong klase bigat lamang ng nararapat sa nasakay para sa gulong na gamit mo. Yan. Kung anong tamang bilis lamang na pwede na gamitin para sa yung gulong kapag kayo nagpapatakbo ng mabibilis. No? Hanggang 150 lang, ganyan, 180. Yan. At mga ka-office mate, kapag ganun po, bumili kayo, tingnan nyo lang po yung size ng inyong gulong kung ano ipapalit ninyo. Kasi pag sobrang laki po, sobrang liit, hindi po magkakasya sa inyo. No? Hindi po magkakasya sa ating motor. Sa gulong ng sa rim ng ating motor, kaya po tayo nagpapalit. Kailangan tamang-tamang sukat sa ating gulong ng ating motor. Okay mga ka-office mate, salamat sa panonood. Tsaka dagdag ko lang mga ka-office mate, kapag tayo naglalagay ng hangin sa gulong, hindi ko po naituro sa inyo kanina, kailangan kung ano lang po yung nakasulat sa gulong. Halimbawa, kung siya po ay 33 lamang, kaya po nito, pakita ko po sa inyo ulit. Yan o. Basahin nyo maigi. Max load 160 kilograms, 350 pounds. Yun po ang bigat na kailangan, tapos 225 kilopascal na sinasabi po natin. Kaya pag sinabi nyo po ng kPa, yan po yung kilopascal. Tapos 33 PSI. Hanggang 33 PSI lang po mga ka-office mate ang kailangan sa gulong na ito. Yan. Pag sumobra po kayo sa hangin ng gulong na ito, possible po na hindi kumapit yung gulong. Nawala po sa contraction ng gulong, masemplang po kayo dahil sobrang tigas po ng gulong. Lumagpas po kayo sa 33 PSI. So, kailangan
magbasa-basa rin po kayo ng kung gaano kabigat, gaano karaming hangin ang kailangan sa gulong natin. Kailangan tamang 30 PSI lang po. Yan. Cold po yan. Tapos tamang bigat na 160 kilograms yung sasakay sa atin. Ayan po. Kasi pag sobra yan, masisira yung gulong at possible na makalbo. Mas mabilis makalbo dahil hindi po natin sinunod. Okay guys, sana may natutunan po kayo mga ka-office mates, sana may natutunan po kayo at kung gusto nyo po, balikan nyo po ang mga video na ito at para may matutunan kayo ng buo. Para sa inyo po ito aking sinasabi para sa mas maayos na maintenance na gulong ng ating motor. Okay guys, salamat, mag-ingat po kayo, ride safe at ingat.